Hi! Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Randlin May D. Arquiza at sa bidyong ito pag-uusapan natin ang pinakamahalagang aspeto sa ating pang-araw-araw na buhay, ang komunikasyon. Sa interview na ito, tatalakayin natin kung paano nakakatulong ang epektibong komunikasyon sa ating mga relasyon sa trabaho, sa ating lipunan, sa eskwelahan at kung saan mang lugar. Ang komunikasyon ay hindi lamang tungkol sa pagpapahayag ng ating sarili, kundi pati na rin sa pag-unawa sa mga tao sa paligid natin. Kaya't samahan niyo ako sa pagtalakay sa mga iba't ibang aspeto ng komunikasyon at kung paano natin ito mas mapapalaganap at mapapalakas sa ating mga buhay. May tatlong uri ng komunikasyon. Ang una ay ang verbal na komunikasyon. Ito ay yung nakikita physical na kunwari face to face. Talagang kaharap mo yung kausap mo, nandito, naiintindihan mo. Talagang kaharap mo siya. Linear communication, may ganon. Tapos pwede rin naman madami kayo sa grupo. Pero basta kaharap mo siya, nagbibigay siya ng feedback na kaharap mo. Talagang impromptu mo siya makakausap. Yung di verbal na komunikasyon ay yung pag ano naman, yung kunwari, nakikipag-usap ka sa kaibigan mo. Nakikipag-usap ka. Pero, tumango lang siya. Hindi mo, komunikasyon yun, pero hindi mo sure kung naintindihan ka ba niya or hindi kasi tumango lang siya. Pero yon ay part ng di-verbal na komunikasyon tulad ng pagtango, pagkindat, pagtaas ng kilay, pagkaway. Ayun ang mga halimbawa ng di-verbal na komunikasyon. At ang huli ay ang digital na komunikasyon. Bilang isang mga Gen Z, talaga namang laganap na laganap ang social media, digital communication, kung saan man dako ng lugar or kung saan man talagang gamit na gamit po talaga ang digital communication. Kaso nga lang merong mga hadlang, yung mga problema, barrier na hindi natin maiiwasan pagka gumamit tayo ng digital communication. Tapos yun ay, basta pagka digital communication, gagamit ka ng technology. Yun lang. Maraming salamat. Babalik ako. A few moments later. So ayun guys, magandang araw ulit. Kasama ko ngayon ang isang taong magbibigay ng sariling pananaw tungkol sa komunikasyon. Umpisahan na natin. 1. Pwede mo bang ibahagi ang isang halimbawa ng isang pagkakataon kung saan naramdaman mong epektibo ang iyong komunikasyon? Bilang isang estudyante, ramdam na ramdam ko na epektibo ang komunikasyon lalo na kapag nasa eskwelahan o sa paaralan, kapag nakikipag-usap sa mga ibang kaklase o sumasagot sa mga guro sa kanilang katanungan. Yun nga yung sinabi niya. Sa mga gamit na gamit niya yung pakikipagkomunikasyon niya sa school, sa mga students, na kaibigan niya, nakakausap niya, nakakakwentuhan niya, at sa mga teacher na parang pag nagre-recitation ka or minsan kasi may bonding din talaga pagdating sa teacher. Talagang makikipag-usap ka, makikipag-interact ka, may pag-socialize ka sa kanila. Kasi yun na yung nakasanayan mo at para maintindihan at maunawaan ka rin nila, para maintindihan at maunawaan ka din ng mga nakakausap mo. Number 2, paano mo ginagamit ang mga kasanayan sa komunikasyon sa iyong araw-araw na buhay? Halimbawa, sa trabaho o sa eskwelahan. Nagagamit ko yung kasanayan ko sa komunikasyon, sa pakikipag-usap o pakikipagsalamuha sa mga iba't ibang tao at sa pakikipagkaibigan din sa mga ibang tao na sa una hindi ko kilala at ginagamitan ko ng komunikasyon para makilala sila. Number 3, pwede ka bang magbigay ng isang halimbawa ng isang sitwasyon kung saan nahirapan ka sa komunikasyon at paano mo ito nalampasan? Nahirapan ako kapag nakikipag-komunikasyon ako sa digital or sa may messenger kasi minsan na misinterpret ko yung tone or yung pinaparating nila sa akin dahil hindi ko naman nakikita yung appearance nila or yung emotional na dapat ipinapakita at hindi ko din naririnig yung mga sinasabi nila or yung tone ng gusto nilang sabihin. At ayun guys, totoo yun yung sinasabi niya na kasi madaming beses na rin siya nangyari sa akin na parang, bakit ganito yung sinabi niya? Pero parang na-misinterpret ko lang siya kasi
Siyempre, pagka nakita mo kasing pag nakita mo kunwari yung chat ng isang kaibigan mo, kunwari nag-chat yung isang kaibigan mo na parang sobrang caps lock lahat ng iniisip mo na sinisigawan mo kasi alam natin pagka ganun, talagang ang ibig sabihin nun, sinisigawan ka na nung kausap mo. Sobrang diin ng sinasabi. Talagang doon talaga isa yun sa pinaka problema sa digital na pakikipagkomunikasyon. Tapos yung yung pagka nawawala ng internet, bigla mo na lang maghihintay ng response syempre yung yung kausap mo, di ba? Pero hindi ka na makakapag-respond kasi nawalan ka ng internet. Yun yung mga problema at barrier sa isang digital communication talaga. Number 4, sa iyong opinion, ang pinaka-epektibong paraan ng komunikasyon? Verbal ba, non-verbal, or digital? Bakit? Para sa akin, ang pinaka-epektibo talaga na terms ng pakikipagkomunikasyon ay yung verbal. Kasi minsan nakikita ko, naririnig ko yung tone or yung emotional na sinasabi niya. Tsaka kung may hindi man ako naunawaan, pwede ko siyang tanungin agad-agad. Kasi minsan nasa harap mo lang, ganyan. Tapos masasabi niya din, mapapaliwanag niya din sa akin ng maayos na yung na malalaman ko yung gusto niyang i-point. Isa din yon yung para sa akin kasi, kung ako din tatanungin, verbal din talaga. Lalo na ngayon, mga Gen Z, puro marites, puro chismis talaga. Talagang sobrang gamit na, kunwari, magchat-chat ka na ganito, ay, si ganito, ganyan, sa chat. Sasabihin mo, bukas na lang para may topic tayo. Syempre, hindi natin maiiwasan yun. Kasi nga, parang na-excite ka na ikwento sa digital. Kaso, ang hirap mag-type. Tsaka meron din kasing meron ding posibilidad na hindi ka maintindihan nung kinakausap mo. Ganon. Tapos, muna tayo sa number 5. Paano mo hinaharap ang mga hindi pagkakaintindihan o mga hindi pagkakasunduan sa komunikasyon? Lalo na kung may mga emosyonal na aspeto na kasangkot. Nasosolusyonan ko ito or parang ginagawan ko siya ng paraan sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng mas malawak or yung dinadirect to the point ko yung para yung topic na gusto kong iparating para mas maintindihan nung kausap ko. Tsaka yun, dagdag ko lang. Isa din, magbibigay na rin ako ng bida-bida ako dito parang sa akin kasi, pagka hindi ako naintindihan ng kausap ko, talagang ko sa kanya na, hindi ko sasabihin na mali yung pagkakaintindi mo, pero sasabihin ko talaga sa kanya lahat ng detalye na kung paano niya maiintindihan yung way ng yung way para maintindihan niya talaga. Tama siya na magbibigay ng example, magbibigay ng ganito. Talagang lahat ng detalye iisa-isahin mo sa kanya para para maintindihan mo lang talaga yung yung sinasabi. Siyempre, para na rin maging epektibo yung pakikipagkomunikasyon mo kasi nga minsan kasi talaga may mga barrier na hindi naiiwasan. Pero syempre, pagka hindi ka naintindihan, syempre uulitin mo. Kasi malay mo, na-misinterpret niya na, hindi mo naman inulit. Kasi hindi mo rin inintindihan na hindi niya naintindihan. Number ano na ba tayo? 6. Paano mo iniwasan o iniiwasan ang mga miscommunication, lalo na sa mga formal na sitwasyon, tulad ng mga pulong o presentasyon? So, ayun, parang yung kanina na sinabi ko, matitiyak ko na maiintindihan ako or naiiwasan ko yung miscommunication o yung misinterpretation sa pamamagitan ng pagpapaliwanag or pagdadirect to the point. And then, yun nga, yung pagbibigay ng mga example, ganyan. Tapos, yung pagpapaliwanag ng mas malawak or tsaka yung mas mababaw para mas maintindihan nilang mabuti, ganyan. Ayun, lahat ng na-experience niya, na-experience naman siguro nating lahat. Kasi talaga, ang komunikasyon talaga, sobrang gamit na gamit. Sangay. Talaga, sobrang gamit na gamit siya kahit saan ka magpuntang mundo, sa kabilang kahit saan ka pumunta, talagang gamit na gamit yung komunikasyon. Dumako na tayo sa huling tanong.
May mga pagkakataon ba na ang digital na komunikasyon tulad ng email o chat sa messenger ay nagdulot ng mga kalituhan? Paano mo ito na-resolve? Oo, merong talagang times na yung hindi ko talaga naiintindihan yung kausap ko, lalo na sa Totoo. chat. Kasi, yun nga, yung parang sinabi mo kanina na yung pag naka-caps lock, ganyan, Oo. feeling mo, galit Galit siya, siya. ganyan, sinisigawan ka. Tapos yung pinaparating niya sa'yo, parang hindi mo talaga siya nagigets kasi parang yung utak mo lumilipad, tapos yung topic niya napakalalim, ganyan. Tapos parang, para masolusyonan ko yun, or para maintindihan ko yun, kapag ayaw niya ipaliwanag sa chat, tinatawagan ko talaga siya para makausap siya ng verbal, tsaka para mas maintindihan ko din ng mas maayos, tsaka matanong ko kung ano yung nalilito ako, ganyan. Kasi, di ba, kasi hindi rin natin minsan maiwasan na may kaibigan tayong ibang lahi, tapos sa kanila, yung word na yon ay hindi bastos, pero sa atin bastos. Siyempre, nagiging awkward yung salitang yun sa atin kasi bastos sa atin yun, ibig sabihin, bastos yun, tapos sa kanila, hindi. Siyempre, hindi kayo magkakaintindihan, hala, ba't mo sinabi sa akin to? Ganito, ibig sabihin nito, hindi kayo magkakaintindihan. Kaya, yun, sa lahat po ng makakanood nito, ang komunikasyon ay, pinakamahalagang aspeto ng ating pang-araw-araw na buhay at talagang gamit na gamit siya. Kahit ayaw nyo siya gamitin, kahit ayaw nyo makipag-usap, talagang kailangan nyo makipag-socialize, makipag-interact sa iba. Kailangan nyo ng komunikasyon sa araw-araw, sa pamilya, sa estudyante, sa guro, sa lahat, sa lipunan, kailangan natin makipag-interact. Kasi kung wala tayo nito, hindi tayo mabubuhay. Meron nga tayong kasabihan na no man is an island. Ibig sabihin, kasi parang dun kasi nako-connect ko na hindi ka mabubuhay ng mag-isa kasi wala kang nakakausap man lang. Wala kang nakakatulong. O, yun, parang doon hindi talaga tayo mabubuhay ng walang komunikasyon. Kaya i-apply natin 'yon. Tapos yung may tatlo tayong part parang uri ng komunikasyon, yung verbal, non-verbal, tsaka digital na komunikasyon. Lahat 'yon may mga barrier o hadlang, yung mga problema na nangyayari. Tapos 'yon, kayang-kaya natin i-resolve ba yung mga problemang 'yon dahil tayo din naman yung gumagawa ng problemang 'yun eh. Tayo din, nasa atin 'yon kung gagawin natin. Katulad nga sa digital, kung sa digital mo talaga sasabihin, may posibilidad na mawalan ka ng wifi, misinterpretation of tone, madami kang magiging hadlang sa digital. Kaya kung mas maganda talaga kung sa verbal mo sasabihin. Katulad dito, nag-uusap kami ng maayos. Talagang sobrang, ang sarap sa pakiramdam na parang nasasabi ko lahat ng opinion ko, nasasabi niya lahat ng opinion niya, nagkakaintindihan kami. Eto, part 2 ng komunikasyon. Eto yung isa sa magandang komunikasyon na parang nagbabatuhan kami ng salita, pero talagang maiintindihan namin talaga yung isa't isa. Ayun guys, magpapaalam na kami. Hanggang sa muli. Paalam!